Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review at eto nga mananagot na tauhan na gumalaw na. Ayan mga kababayan, nako malaki pala suhulan sa kamera. Nagtatanong po mga kababayan patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago po sana ng lahat mga kababayan, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po at pa-like na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Nako, unahin na po natin mga kababayan ang balitang ito. Remulla, video statement sa ni Saldico parang AI. Nako, hanggang ngayon mga kababayan ay hindi pa rin matanggap ni Ombudsman Remulla yung mga videos na inilabas ni Saldico. Ito pakinggan po natin mga kababayan at bigyan po natin ng reaksyon. Parang AI. Ganyan kung ilarawan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang mga video statements ni dating Congressman Saldico. Ayon kay Remulla, kung tapat si Ko na ibunyag ang katotohanan, dapat ay hindi niya hinahati-hati ang kanyang mga testimonya. Sa kabila nito, patuloy umano nilang iniimbestigahan ang mga naging pahayag ni Ko. Idinawit ng dating congressman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ilang miyembro ng pamilya nito sa insertion sa 2025 national budget. Parang AI. Yung boses niya parang masyadong hindi, parang ako lang, when I saw many parts of it, parang hindi ako masyadong at home sa mga ginagawa, sa mga sinasabi. Ang dami kasing cuts eh. Alam mo yan, para maging acceptable yan, dapat dyan, tuloy-tuloy. Dapat dyan, walang putol. Dapat dyan yung ganun talaga, yung talagang offhand sinasabi na walang censorship. Paano mga kababayan kung maglabas ngayon sa Saldico, di ba? Nananawagan tayo kay Saldico. Ulitin mo yung lahat ng ano mo. Ng isahan lang para maniwala daw si Remulla na hindi ka AI. No, hanggang ngayon talaga hindi pa rin nila matanggap mga kababayan yung mga sinasabi, no? Yung mga pagbubulgar ni Saldico, mga karbi natin. So, ayan. Ito lang ang napapansin natin no sa gobyerno natin ngayon. Pag Duterte po ang iniimbestigahan or Duterte po ang nasasabi, okay? Ang nababanggit sa mga issue. Bakit ang bilis-bilis ninyong gumalaw? Diba? Ang bilis-bilis ninyong kumilos, umaksyon, diba? Sa mga investigasyon. Pero bakit ngayon pinangalanan na nga no? Si former speaker at si President Bongbong Marcos Jr. pinangalanan na po ni Saldico pero hanggang ngayon wala namang aksyon. Regarding dyan sa pagsisiwalat ni Saldico, di ba? Parang selective justice po ang nangyayari sa atin dito mga kababayan, no? Kapag ikaw ay kontra, syempre, aasikasuhin ka kaagad. Pero kapag ikaw naman ay kaalyado, magbibingi-bingian at nagbubulag-bulagan pa. Ano, mga kababayan, napaka-selective po ng justice natin dito sa Pilipinas. Nako po. Ano pong inyong masasabi dyan? Nasa sinasabi ni Remulla, kayo po ba ay naniniwala na AI? Yung mga inilabas na mga pagsisiwalat ni Saldico? AI daw eh, sabi ni Remulla. Akala ko ba ang ombudsman mga kababayan ay nagbabase lang po sa mga ebidensya. Ngayon pati pala pati forensic inaano na nila. Trabaho na rin nila ang mag-identify ng AI at saka hindi AI mga kababayan. Dapat kay Remulla mga kababayan nagsasalita ito with evidence, no? Pag sinabi mong hindi AI, magkalabas ka. Magpakita ka ng dokumento na talagang ito ay hindi AI or ito ay AI, di ba? Nako po. Anyway, eto pasadahan din po natin ito mga kababayan. Vice President Sara Duterte, nako, bistado agad ang Kongreso, ang Kamara mga kababayan. Yung palang mga alokasyon sa 2026 budget ay inialok sa mga kongresista kapalit ng lagda para ma-impeach si Vice President Sara Duterte.
Aba, ito pakinggan po natin ang balitang ito at bigyan po natin ng reaksyon. Grabe talagang kamera, no, mga kaubayan. Lahat gagawin, mapatalsik lang si Vice President Sara Duterte. Itinanggi ng ilang kongresista ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na ginagamit umano ang alokasyon sa 2026 budget para makakalap ng pirma para sa panibagong impeachment complaint laban sa kanya. Siyempre hindi po yan naamin. Sino ba namang ang mga magnanakaw na umamin, no? Hindi po talaga aamin yan. Talagang itatanggi po ng mga kongresista yan, mga kaubayan. Pero common sense na lang po mga karibin natin, ha? May report si Tina Panganiban Perez. 215 na mga mambabatas ang lumagda sa pang-apat na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte noong Pebrero. Please swear. Nakalaunay in-archive ng Senado matapos ideklarang unconstitutional ng Korte Suprema. Ngayon, kumbinsido si Duterte na may inaalok para makalikom ng lagda para sa panibagong pagpapa-impeach sa kanya. Yan ang alokasyon sa 2026 budget ayon sa bise. Kapareho raw ito sa isinawalat noon ng ilang mambabatas na budget allocations ang pinangsusuyo para makakuha ng lagda sa impeachment complaint laban sa kanya. Sabi ng bise, inuulit na naman ang taktikang yan bago maipasa ang 2026 budget. Noong nakaraang linggo, sinabi ng bagong alyansang makabayan na pinaghahandaan nila ang paghahain ng panibagong impeachment complaint paglipas ng one-year ban sa February 5, 2026. Tugon ng House Minority sa bise, hindi na pag-usapan ng impeachment sa budget deliberation sa Kamara. Noong October 13 pa na ipasa ang bersyon ng Kamara sa proposed 2026 budget at nakabinbin sa Senado. So I don't think it's fair for her to tie up yung issue ng impeachment, possible filing of new impeachment complaint against her sa budget process. Kasi tapos na nga yung budget process sa House. Ang what remains is the BICAM. So ano pa ang ibig niyang sabihin na naging ano na naman ito, bargaining chip na naman ito? Not at all. No, hindi ever na pag-usapan yun during the budget process. Tiniyak din nilang di palusot ang Not at all, no? Sabi ni Tino, na not at all. Siyempre aamin ba kayo? Dilima, aamin ba kayo? Ha? Kung nung nga nakita ka na, ito sa dilima, ha? Bigyan lang natin ng kaunting sa dilima. Kung noon nga, di ba? Nakita ka na ng taong bayan na sumasayaw ka sa loob ng bilibid, no? Kumakanta ka sa loob ng bilibid, umamin na, no? Yung driver mo na may relasyon kayo, di ba? Noon nga sinasabing ikaw ay drug lord, hindi ka umaamin eh, di ba? Na nakikita na talaga ng taong bayan. Ngayon pa kaya dito sa allocation na ito? Aamin kayo? Imposible yan. Umamin ng mga kongresista, lalo na yung mga pumirma. Mahirap pa aminin ng mga yan, mga kaubayan, dahil prinsipyo na po ang pinag-uusapan dito. Yung marumi nilang prinsipyo. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang mga kaubayan. Samantala, eto naman ang balita. Mga kaubayan, mula po sa Bante. Ombudsman kukuha po ng 100 bagong abogado para sa dagsa. Para sa dagsa ng kaso sa flood control iskandal. Aba. Hindi kaya, eto napaisip lang ako bigla mga kaubayan, hindi kaya dito pa tayo magkaroon ng ghost employee dito? Diba? Ang dami naman yan. 100 mga kaubayan. Isipin mo, Rimulya, magpapasweldo niya taong bayan, hindi ikaw. Bakit? Hindi ka na ba sisweldo? Ibibigay mo na sa kanila? Grabe ka na. Ibig sabihin, what I'm trying to point out, mga kaubayan, magtrabaho ka, Rimulya. Parte ba ng trabaho mo ang mag-hire ng 100 attorney? Wala, kung parte yan ng trabaho mo, pero nakakaano pa rin nakakalula po 100 na attorney. Taong bayan ang magpapasweldo niyan eh. Tapos hindi pa natin alam kung baka magkaroon po ng ghost employee. Diba? Kung meron pong flood control ghost project, no?
ghost flood control project, baka magkaroon naman tayo ng ghost attorney, di ba? Sa ombudsman. Sa sobrang dami niyan, no? Grabe na. Baka yung iba matutulog na lang. Sisweldo na lang na natutulog, mga kababayan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan sa plano ni Remulla? Nakakalula, no? Nakakalula at nakakabahala po, mga kababayan. At ito, pasadahan po natin ang video ito, mga kababayan, na kung saan, ito po, sabi po dito, Korte Suprema umaksyon na, BBM, wala nang takas. Nako, panawagan, Marcos resign now. Ito, pakinggan po natin to. Bigyan po natin ng reaksyon. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang kung hindi mo kaya maging matino at epektibong pangulo ay mas mabuti pang umalis ka na lang sa iyong pwesto. Ito rin yung sersyon ng marami sa ating mga kababayan matapos ng pumutok ang balitang 100% handang-handa na di umano si Vice President Sara Duterte na pamunuan ang bansang Pilipinas kung sakaling maalis na sa pwesto ang kasalukuyang Pangulo. Pero bago ang lahat, mga Kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun na nga, mga Kapinas, matapos nag-trending sa mundo ng social media at maging sa mga bayarang media at lumulutang ng pangalan na negosyanteng si Ramon ang posibleng pumalit umano kay Bongbong Marcos sa pagkapangulo. Yan ay kung matutuloy ang government reset di umano na isinusulong ng militar. Senador Robin Padilla hindi na nakapagpigil at pumalag na at tahasang sinampal ang katotohanan ang nasabing negosyante at gobyernong ngagba ni Marcos Jr. Ayon pa sa kumpirmadong balita ng source online, federalism, hindi caretaker. Robin Padilla umalma sa umano'y plano na magkaroon ng caretaker president. Nagbigay ng maikling ngunit matapang na pahayag si Senator Robin Padilla sa gitna ng lumalakas na usap-usapan tungkol sa umano'y military-backed proposal na magluluklok kay business tycoon Ramon ang bilang caretaker president. Para kay Padilla, maling direksyon ang ganito mga plano at may mas malalim na problema na dapat unahin. Sa isang maikling reaksyon na mabilis na nag-trending online, sinabi ng senador, federalism ang solusyon, hindi caretaker. Suko ng Visayas at Mindanao sa kakaasa sa mga taga-Luzon. Maawa naman tayo sa kanila. Tila pinaparating hindi reset, hindi caretaker at hindi boardroom politics ang magliligtas sa bansa. Ang solusyon, ayon sa kanya, ay ang matagal lang isinusulong federalism kung saan ay mas makapangyarihan ang bawat rehiyon at hindi na nakasentro ang lahat sa Metro Manila at Luzon. End quote. Hindi naman nakapagpigil si Chavit Singson sa magsalita na sa publiko at ayon pa sa kanya, dead sure mapapatasik siya. Sa gitna ng umiiging na crisis ng administrasyon ay diretsang hinikayat ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson si Pangulong Marcos Jr. na magbitiw habang mayroon pang honorable exit upang hindi na maulit ang sinapit ng kanyang ama na napalayas sa Malacanang noong 1986 and sa People Power. Sa isang talumpati sa Marcha Balitaan sa Harbor Views Restaurant ay di nagpatumpik-tumpik si Singson. Pag di siya bumitaw, I am dead sure na mapapatalsik siya. Iginiit niya na lumalala ang disgusto ng publiko, lalo na sa gitna ng mga kontrobersya sa flood control scandal, mga aligasyon sa katiwalian at mga ulat na pag-arangkada umano sa martial powers ni Marcos Jr. Babala ni Chavit, kung itutulak ni Marcos Jr. ang martial law, lalo lang magagalit ang tao. Kaya't panawagan niya kay Marcos Jr., lagay ang kapakanan ng sambayanan bago ang ambisyon, isang tabi ang politika at huwag nang hintayin pilitin siya na umalis. End quote. Matapos kaya lumabas sa balitang ito ay umani agad na samot-saring komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinang at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, ano na ba ang nangyayari sa ating bansa? Meron tayong vice president para pumalit sa ating president if ever na mag-resign or ma-impeach or mamatay. God save our people and our country. Hindi dapat maging caretaker si Ang, hindi binuto ng bayan ng swerte naman ni Ang pag nagkaganon.
Bigla ka maging pangulo na walang kahirap-hirap at lalong di binoto ng taong bayan. Sumunod tayo sa sinasabi ng batas. Huwag nating baluktutin ang batas o pagtakpan lang iyong mga katiwalian. Magdudulot lang yan ng kaguluhan. Anong caretaker? Bakit kay Bongbong Marcos bang Pilipinas na kung sino ang gusto ay siya ang masusunod? Ang Vice President, si Vice President Sara ang susunod na kung wala na siya. Hindi pwedeng si Ramon ang pumalit kay Bongbong Marcos. Hindi siya inihalal ng taong bayan. Kung mayaman ka o makapangyarihan, pwede kang pumalit sa pagkapangulo, hindi ka hinahalal. Dapat si Vice President Sara ang pumalit sa pagkapangulo dahil siya ang inihalal ng taong bayan sa pagka-Vice President. Hindi pwede si Ramon ang end quote. Tignan natin ang reaction opinion itong post Batas PH. Title, Leonen castigates PBBM for issuing urgency certification to pass 2024 budget sans legal basis. Supreme Court Senior Associate Justice Marvic Leonen castigated. Bigat to. Kinastigo ba? Sinampal sa mukha? Ganun ba yun? Castigated? Castigated President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. for issuing a certification of urgency for the passage of the 2024 national budget without what he viewed as a valid constitutional basis. In a separate concurring opinion to the recent ruling of the Supreme Court in Bank on PhilHealth Fund Transfer, Justice Leonen held that Marcos gravely abused his powers by enabling Congress to fast-track the approval of the General Appropriations Act of 2024 through an urgency certification that he argued did not meet the constitutional requirements. Leonen further asserted that the significant increase in unprogrammed appropriations was unconstitutional, emphasizing that Congress may only approve or reduce the budget submitted by the President, not expand it. Leonen held that the entire 2024 GAA should have been declared invalid and that the 2023 budget should have been reenacted instead. So, ang problema lang dito mga kabayan, kasi ubus na po yun no? Ubus na po yung 2024 budget. Yung sa 2025 nga, ubus na rin Ang problema nga lang dito sa gobyerno natin, sa administrasyong ito, ano sila parang palagi silang nagmamadali pagdating sa budget. Diba? 2024, minadali. Yung 2025, minadali. Yung 2026, di ba, ano pa lang si Castro na sinasabi na gusto na dalian na daw ng Senado yung pagpasa ng batas. Bakit wala na ba kayong wala na kayong pondo? Wala na ba kayong makurakot kaya dalian nyo na? Di ba? Yung 2024 to 2025, 2026, maanomalya, di ba? Puro puro maraming nagrereklamo pagdating sa budget 2024, 25, and 26 mga kabayan. Sa 2026 naman, yung sinasabi kanina ni Vice President Sara Duterte na allocation, di ba? Sa mga congressman. Paano ba yan? Maaga kayong nabisto. Syempre, maaga rin kayong magdi-deny. Di ba? Pero nandyan na po yan mga kabayan. Abang-abangan lang po natin, no? Sisingaw at sisingaw din po yan. May pipiyok at pipiyok na mga kongresista dyan mga kabayan. Kung si Saldi ko nga, di ba? Na talagang matindi nilang tauhan, ay pumiyok. Ito pa kayang mga tunggristang ito na pera lang ang habol. Di ba? Pare-parehas naman sila pera ang habol, pero matindi no? Matindi po si Saldi ko. Yung ginawa nila kay Saldi ko, matindi rin, di ba? Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito mga kabayan? I-comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po.